The title of our exhortation or the preaching of the word for today is entitled Jonah and His Challenges to Obedience. Yan, si Jonah, my favorite character kasi very relatable. Ayan. So let us all stand as we give reverence to the word of God and as we read Jonah chapter 1 verse 1 to 3. Ayan po. It's in the projection screen. Pwede na po nating sabay-sabay basahin. 1, 2, 3. Get up and go to the great city of Nineveh. Announce my judgment against it. I've seen Jonah got up and went in opposite directions to get away from the Lord. He went down to the port of Joppa, where he found a ship leaving for Tarshish. He bought a ticket and went on board, hoping to escape from the Lord by sailing to Tarshish. And the Lord bless the reading of His Word. Pwede na po tayong umupo. Ayan, so if you're just tuning in and if you're also logged online, you can also share our live stream. Yan po. If you have your access to your phones, yan. And if you're watching right now, you can also share it so we can reach more people and bless more people through the Word of God. Yan po. So, very familiar context about Jonah. And bakit po natin sinimulan dito? Kasi po ito po yung pinakaunang mababasa natin in the book of Jonah. He was already escaping from God. Yan. And I won't ask you if you're trying to escape from God. Pero ito po yung panimula ni Jonah ng kanyang kwento ng buhay. So we will go directly to the introduction. Yan. Sabi po dito, obeying God is easier said than done. Agree or agree? Amen? Amen. Ayan. But as man's free will gives freedom to decide, we often find ourselves abiding to human nature, causing us to be challenged in obeying God. Sa atin pong buhay, tayo pong mga tao, we have our own desires. We have our own wants. Yung depende po sa kinalakihan natin. Sometimes we have cultures, sometimes we have traditions, and sometimes we have this perceived concepts in our mind that tells us that you should do this and you should do that. Pero pagdating po sa pagsunod sa Diyos, there should be no barrier for culture or whatever background you have. Iba po ang pagsunod sa Diyos. Ang pagsunod po sa Diyos ay standard, diretso lamang. Kaya lang po, dahil meron tayong human nature na tinatawag, ito po yung kadalasan nagiging barrier. And it's also the challenge that we have in obeying God. So, sabi po ni Dr. Miles Monroe, the one thing that God doesn't control on earth is the human will. Totoo po. Sometimes God will tell you to do something, but if it's against your will, what can God do about that? Sasabihin ng Diyos, anak, sundin mo to. Anak, gawin mo to. Pero sasabihin mo sa Lord, Lord, may mga dahilan ako eh. I have so many reasons. That's why God cannot control the human will, because the human will is given to us by God, so we can decide if we would obey Him or not, if we would love Him or not. Ganun po ang human will. Hindi po hinayaan ng Diyos na mga robot lang tayo. If God wanted us to be robots, then we will not know what love is. Pero ito po ang pinigin ng Diyos sa atin. He gave us the choice to do everything. So we can understand kung ano po yung pagmamahal niya sa ating mga buhay. So, to obey or disobey is our choice. Sa buhay po natin, wala pong accidents pagdating sa mga choices. Sabi po dun sa 702 DCAS, Maloy Malibiran, sabi niya, life is not a series of chances, it is a series of choices. Hindi po tayo nabubuhay by chance. Hindi po tayo nabubuhay sa swerte-swerte. Wala pong swerte, malas yun. Hindi po tayo nabubuhay sa mga swerte-swerte lang. Huwag po tayong maniniwala dyan. Lahat po by choice. Whatever you are, wherever you are right now, is a product of your choice. So kung ano po yung katayuan natin ngayon, pinili po natin yan. We had choices before that led us to where we are right now. So either choices can result to a blessing or a consequence.
Kahit anong piliin mo, may resulta. So be wise in your choices. Kaya nga po, dito tayo didiretso. Alamin po muna natin, who is Jonah? Ayan. Sino nga ba si Prophet Jonah? A prophet who lived in the days of Jeroboam II. Ayan. So we can do your Google research kung sino po ba si Jeroboam II. Pero some suggest that he may be one of the many sons of the prophets who sat under Elisha's ministry. And the only prophet who was swallowed by a fish then came back to life after 3 days. May kilala pa po ba kayong ibang tao na naswallow ng isda? Wala. Only Jonah, the only prophet who was swallowed by a fish. Yung ibang prophet siguro iba yung kanilang karanasan. May nagpababa ng apoy. Pero maraming iba't ibang miracles. But Jonah is the only unique prophet who was swallowed by a fish and came back to life after 3 days. So bibilisan lang natin yung his challenges to obedience. Dito po tayo medyo mag-delinger ng kaunti bago natin puntahan yung lesson sa kanyang buhay. Ang una pong challenge ni Jonah ay ang takot, fear. So verse 3, we will read there, "But Jonah got up and went in the opposite direction to get away from the Lord. He went down to the part of Joppa. There he found the ship leaving for Tarshish. He bought a ticket and went on board, hoping to escape from the Lord by sailing to Tarshish." Ayan, medyo naabulol yung Tarshish. Pero ito pong si Jonah ay pinangunahan ng takot. Ba't po siya pinangunahan ng takot? Kasi po, Nineveh, Nineveh po yung tamang pronunciation. Nineveh was known at that time as a wicked place. Going there may end his life since there was an ongoing animosity between Jews and Assyrians at that time. So may problema pala ang mga Hudyo at Assyrians at that time. And Jonah was the prophet who was instructed to go to Nineveh. At natakot siya kasi baka patayin tayo dun, men. Paano yan? Baka hindi tayo mag-survive. Kasi may animosity between Jews and Assyrians. And si Jonah po ay baka tudasin pagpasok niya ng Nineveh. So, yun po yung isa sa dahilan. Natatakot siya para sa kanyang buhay dahil baka siya'y patayin. And Jewish historian Josephus believed Tarshish was a city in southern Asia Minor, associated with the region known today as Turkey. Yun pala siya. Nasa Turkey area. Yun. Others suggest that Tarshish was in Spain. So, in short, either nasa Turkey area or nasa Spain area, either way, Jonah planned to run away from Nineveh as far as he can. Kung saan yung pinakamalayo, dun talaga yung binila niyang ticket para makalayo siya. Nakalayo siya sa lugar, hindi siya nakalayo sa presensya ng Diyos. Anywhere you will try to go, God is there. Kahit magtago ka, kahit pinakailalim pa ng lupa, kahit saan-saan ka pumunta, nandun ang Diyos. Hindi ka makakatakas, hindi ka makakatakbo sa Kanya. So, fear often results to disobedience. Kung ano po yung nangyari dito kay Jonah, yun po ang naging resulta. Dahil sa takot niya, pinili pa niyang mag-disobey sa Panginoon. When our thoughts become clouded with possibilities, the tendency is to run away and find a safer option. He was just looking for a safer option. Pero simula pa lang pala yun ng worst na pwedeng mangyari sa buhay ni Jonah. So ang takot ay pwedeng maging dahilan ng pagdidisobey ng isang tao. Sa barko po, pagpasok ni Jonah, he went down in the lowest part of the ship. Kapag nabasa po natin yung Jonah chapter 1, verse 5 to 6, mababasa po natin doon na bumaba si Jonah doon sa pinakailalim ng barko para doon siya matulog, para safe, para walang problema. Jonah went in the part of the ship where it seemed comfortable, away from worries and fears. Kahit nung nasa barko na siya, ayaw niyang problemahin yung sinabi ng Lord sa kanya na pumunta siya sa Nineveh. Kasi ayaw niya ng takot, ayaw niya ng mga pangamba sa buhay niya. Pumunta siya sa area na walang makakadisturb sa kanya.
So, naghanap talaga siya ng lugar kung saan siya maka-escape. Pero ano pong sinasabi ng 2 Timothy chapter 1-7? For God has not given us a spirit of fear, but of sound mind. And at that time, si Jonah po ay walang sound mind. Ang pinapakinggan lang po niya ay yung takot niya na baka siya'y mamatay pag pumunta siya ng Nineveh. Kaya po, yun po yung isang challenge sa obedience, yung takot. Kayo pong sa umagang ito, tayo pong lahat, meron po ba tayong mga pangamba? May mga takot po ba tayo na nagiging dahilan para hindi natin sundin ang Panginoon? Atin pong i-assess ang ating mga sarili. Pangalawang bagay po is personal issues. Naku, si Jonah pala may personal issue sa buhay. Napakadami po. Pag binasa niyo po yung Jonah chapter 4 verse 1-3, nandito po yung lahat ng pagrarant ni Jonah. Ito pong si Jonah, kung hindi pa po natin nabasa yung buong context ng kanyang kwento, ito po ay isang propetang magagalitin. Masyadong emosyonal. Laging nauuna yung kanyang puso bago ang utak. At sabi po sa 4 verse 1-3 dito, sabi dito, this change of plans greatly upset Jonah and he became very angry. Wow, nagalit kay Lord. Nagalit siya kay Lord. And sino bang may karapatang magalit kay Lord? So he complained to the Lord about it. Didn't I say before I left home that you would do this, Lord? That is why I ran away to Tarshish. Kaya pala. I knew that you are a merciful and compassionate God, slow to get angry and filled with unfailing love. You are eager to turn back from destroying people. Verse 3, just kill me now, Lord. Galing po ito sa isang propeta. Just kill me now, Lord. I'd rather be dead than alive if what I predicted will not happen. May anger management issue po si Jonah. Jonah didn't want to obey because he wanted to see Nineveh destroyed. Ayaw niyang masalba, ayaw niyang maligtas ang Nineveh. Gusto niyang mamatay lahat ng tao doon. At yun ang malaking personal issue ni Jonah. He never felt compassion for the wicked people of Nineveh. He wanted God to follow his desires to satisfy himself. May main character syndrome po si Jonah. Ano po yung main character syndrome? Gusto niya tungkol sa kanya. Gusto niya siya yung bida. Ayaw niyang si Lord. Dapat si Lord ang susunod sa kanya. Dapat si Lord mag-a-adjust sa kanya. Sa ating pong mga buhay mga kapatid, hindi po si Lord ang mag-a-adjust sa buhay natin. Tayo po ang mag-a-adjust sa Panginoon. If He is instructing us to do something, it's not about our egos, our pride. Si Lord po ang dapat nating sundin. Hindi siya ang mag-a-adjust sa buhay natin. Jonah was also depressed. Na-address po yung depression ni Jonah dito. And depression is not a joke. And it is also a real condition. Jonah was depressed. He wanted to die 3 times in the story. If you haven't read the succeeding verses, 3 beses po niyang gustong mamatay. Una, gusto niyang itapon siya sa dagat. Dahil nung nag-cast po ng lots, yung mga nandun sa barko, para malaman kung sino po yung sanhi ng bagyo na dumating, lumabas po si Jonah. Ako yan. Ako ang ama ng bagyo. Tapon niyo na ako sa dagat para wala ng bagyo. Yun po yung unang instance na gusto niya mamatay. Tapos, matapos pong spare ng Panginoon ang Nineveh, gusto na naman niya mamatay. And pangatlo po, pag binasa po na succeeding verses sa verses 4, 8-9, nung kinain po nung uod yung plant na nagko-cover sa ulo ni Jonah, gusto na naman niya mamatay. Ibang klase po yung pinagdadaanan ni Jonah. But what can we get from this? Iba po ang napakabigat po ng trabaho ng mga prophets. And it's very depressing. Lahat po ng taong naglilingkod sa Diyos, hindi po tayo exempted sa ganito. And all the more that we should pray, all the more that we should seek help, if we feel something na talagang nakaka-disturb ng ating mental health, si Jonah po at that time, ang pinaka-physician niya ang Panginoon mismo. And right now, God has given the wisdom to experts in the mental illness field.
Kaya po, pwede tayong humingi ng tulong. Pero, ang pinaka nakikita lamang po natin dito is depressed si Jonah. And depression is not a joke. Jonah's lack of compassion for people caused him to disobey the Lord. Wala siyang pake sa mga tao. At kapag tayo po'y nawawala na ng pake sa mga tao, nakakatakot po yan na senaryo ng ating buhay. Pwede kang matulad kay Jonah kasi wala ka ng compassion sa mga tao. Pwede ka nang mag-disobey sa Lord kasi wala ka ng compassion sa mga tao. His burden as a prophet seemed too much for him to carry. Kaya po, umabot siya sa depression. We need to assess ourselves honestly. Ito po yung kailangan natin gawin. Do we have hatred towards other people? Pag-isipan natin. May nakasakit ba saan sa opisina? May tao ba tayong kinagagalitan sa pamilya? Or whatever it is. Do we look at ourselves better than everyone? Assess po natin maigi. Ay, mas magaling ako dito. Kaya lang naman yan nandyan kasi yung apelido niya ganyan. Kaya lang naman yan nandyan kasi kakilala siya ni ganito, kakilala ni ganyan. Mas magaling ba tayo sa kanila? Ganun ba natin tingnan nating sarili? And do we focus on the mistakes of others? Ito po'y isang nakakatakot na mga realizations. Pag mas nakikita mo na yung mali ng ibang tao kaysa sa sarili mong mali ka dun. May problema ka. Kasi hindi po pwedeng laging nakaturo sa iba. Lagi po nating ini-illustrate, pag nakaturo ka sa isang tao, 3 yung nakabalik sa'yo. Kaya po, mas tingnan natin ang ating mga sarili. When we always blame other people, we might be the actual problem. Kaya po, i-assess natin. Si Jonah was just looking at Nineveh as a wicked place, but he didn't reflect on what kind of person he was. He was just looking at Nineveh na, destroy mo na yan, Lord, mga wicked na tao yan. But he himself did not recognize that he was also wicked in his heart kasi wala siyang compassion sa puso niya. And ano pong sabi ng Mark chapter 12 verse 30 to 31? Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than these. There is no commandment greater than these. Hindi po pwedeng sabihing mahal natin ang Diyos pero hindi natin mahal ang kapwa natin. Hindi po tayo pwedeng magsalita ng maraming Bible verse, ng mga convincing na mga quotations and all the things and the knowledge of this world kung hindi mo mahal ang kapwa mo. Paano natin madedemonstrate yung pagmamahal natin sa Diyos? Pagmamahal sa kapwa. Yun po yung greatest na pwede natin gawin. Pangatlong bagay po na naging challenge niya is uncertainty. Yan. Hindi siya sigurado. Sa 4 verse 2, mababasa po natin yan. So Jonah knew who God was, but he wanted his own plans to prevail. May personal na kagustuhan si Jonah. He knew that God is merciful and compassionate, but he hoped for the worst. Gusto niya yung pinakamalala ang mangyari sa Nineveh. Not knowing what God would do, he thought of disobeying the Lord instead. Because nandun si Jonah sa pag-iisip na kilala ko ang Diyos, merciful and gracious siya. Pero baka pag sumuway ako, ituloy niya yung wrath dun sa Nineveh. Yun po yung pag-iisip niya. Hindi niya alam yung gagawin. Tutuloy ba ni Lord o hindi? Siguro pag hindi ako sumunod, itutuloy na lang niya. Uncertain si Jonah. Hindi niya alam. Kaya ang nangyari, nag-disobey na lang siya. So kapag meron tayong moment sa ating buhay na uncertain tayo sa mangyayari, we often resort to disobedience. When nothing is promised or assured along the way, obedience becomes challenging. Tulad po sa pagtatights natin, sabi, and I will throw open the floodgates of heaven for you and bring out so much blessing that there will not be room enough to store it. Yun po ang pangako ng tithes and offering. Pero Lord, nasan yung floodgates? Nasaan yung buhos ng pagpapala? Ang hirap, kasi wala kang panghahawakan eh. Ang sinabi lang pangako. Pero nasaan? Gusto mo, tayong mga tao, gusto natin kita natin agad. Pag sinabing floodgates, gusto mo literal na maakita ka sa langit na may bubukas at uulan ng cash.
at sasalo ka na lang. Hindi po ganun hindi po ganun ang Diyos natin. Gusto niya magtitiwala tayo sa Kanya. Kasi kung ganun po yung Diyos natin, parang ini-spoon feed na lang tayo. Wala na tayong growth sa ating mga buhay. Kasi lahat na lang ay binibigay na lang niya. So, it is in our nature to find security. Amen po. Diba? Gusto natin ng bahay, sariling bahay, mataas na sahod, trabaho, maayos na partner sa buhay, isang healthy na family, at good health. We all want these good things in our lives. Kasi tendency natin bilang mga tao as we exist, we like to be secured all the time. But when none of these things are certain, obeying God becomes a challenge. Pag dumaan ka sa mga pagsubok, sabi mo, Lord, pagpapalain mo yung aming pamilya, bakit pababa yung aming finances? Sabi mo, Lord, pagagalingin mo yung anak ko, bakit lumalala yung sitwasyon niya? Magtitiwala ka pa rin ba? Susunod ka pa rin ba sa Diyos kapag ganito nang nangyayari sa buhay mo? Kaya po, yung uncertainty is a challenge to obedience. Pero ano pong sabi ng Proverbs 19 verse 21? Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Kahit magplano ka kapatid, Lord, after 10 years, ito na po yung aking plano. 20 years, 30 years. Pagkagising mo kinabukasan, sabi ni Lord, kukunin na kita. May magagawa ka ba? May magagawa ba yung mga plano natin? Wala po tayong magagawa kapag ang plano ng Diyos sa buhay natin ang nasunod. Kaya po, ang pinaka-the best na gawin is just to obey, just to abide. Kasi po wala po tayong talo, wala pong kalugihan ang pagsunod sa Diyos. Mahirap man, pag sinasabi ng Diyos na gawin mo ang isang bagay, pero nadudurog yung puso mo, hindi naman po pababayaan ng Diyos na durog yung puso natin all the time. Ang Diyos po natin, maraming pangako, at kapag humawak po tayo sa Kanyang pangako, wala po tayong kalugihan. Pang-apat po, busyness. Brother, na busy si Jonah. Makikita po natin, Jonah occupied his mind with thoughts and intentions opposite to what God was instructing him to do. Pwede palang mabisi kahit wala ang ginagawa. Pag busy yung utak mo, he knew what God can do, but he deliberately kept his mind busy. Sinabi na ng Diyos directly, pumunta ka ng Nineveh, mag-preach ka para masave sila. Pero pinuno niya yung isip niya ng, hindi. Lord, pwede niyang wasakin yung Nineveh kapag di ako sumunod. Yun yung pumasok sa utak niya. Naging busy yung pag-iisip niya. Business isn't always being occupied with an activity. When we intentionally, and I repeat, when we intentionally fill our mind with things or matters that keep us from hearing the Holy Spirit, we make ourselves busy. This makes our obedience to God become challenging. Pagka mas pinili mo na lang na hindi pakinggan ng Holy Spirit, pinupuno mo. Minsan, naging guilty po ako dyan nung nasa church po ako sa Pinas. Nasa church po ako, at hawak ko ang Bible. Binabasa ko yung Bible, pero di ako naikinig dun sa nagtuturo. Pwede palang mangyari yun. Kasi wala kang pakialam. May sarili kang ginagawa eh. Binibisi mo yung sarili mo. Just thinking that you are there and your presence is there, but the Lord knows the intentions of your heart. Kaya hawak mo yung Bible, pero iba yung utak mo. Nagbabasa ka lang, hindi mo pinapakinggan yung nagtuturo. Hindi mo rin makakapture yung word. And I was really rebuked. Kasi iba yung context ng sinasabi ng preacher, iba naman yung binabasa ko. I was just distracted. Lalo yung mga Bible po na may mga mapa sa likod. Doon ako eh. Hindi ko pinapakinggan yung nagtuturo. O kaya, sasabihin na ang Bible nasa phone. So, nagbabasa ng Bible sa phone. Nag-notification, wala na si preacher. Ay, closing prayer na pala. Busy. Masyadong busy ang utak. Huwag po nating hayaan mabusy tayo at ma-miss natin yung message ng Lord para sa ating mga buhay. Are we too occupied to obey the Lord? Tanong po yan. Until when will we rely on our own efforts?
Kayo lamang po ang makakasagot. Sabi po ng Ephesians 5 verse 15 to 17, look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Yung ating oras po sa mundong ito'y investment. Araw-araw meron kang 86,400 seconds plus, parang ganun. And kung paano mo ini-spend yun, dun yung majority ng buhay mo. So kapag yung 86,400 seconds mo dun, 80,000 ay puro pagko-complain. 80,000 dun puro pag-iisip ng problema. Puro pag-feed ng katoksikan sa buhay mo. Wow, sayang naman yung buhay na yan. Kung puro araw-araw ganun, pag-gising mo ang dinedevote mo, ay may pa-status na naman siya. Anong post niya? O kaya pagkagising mo, naghahanap ka ng mga balita doon. Ba yan, wala na naman yung gobyerno natin. Kung ano-ano. Nasasayang po yung oras. But that's your choice. That's your choice. But yung ibang tao po masaya. Why are other people just moving on with life, succeeding, achieving greater things? Hindi po sila nagdedwell sa mga bagay na yan. Hindi po nila binibisi yung sarili nila sa mga toxic na content, sa mga toxic na tao. May mga toxic na tao po minsan sa buhay, cut them off. Nahahawa ka lang minsan eh. Toxic na content, huwag mong i-meditate. I-meditate mo yung salita ng Diyos. Lahat ng bagay na makakapag-busy ng utak mo na hindi makakatulong sa'yo, alisin mo sa buhay mo. Kasi hindi ka maglalago sa iyong pananampalataya. Panglimang bagay, pinakamahalaga. Ayan. Umadvance tayo ng konti. Sin. Ayun. Kasalanan. Jonah was filled with hatred for the people of Nineveh. Instead of having compassion for the people, he wanted everyone to die from the wrath of God. He'd rather disobey God than see the salvation of Nineveh. Ito po'y nakakatakot. Kapag puno na ng galit ang puso, wala ka ng compassion sa tao, magiging hindrance po ito sa pagsunod sa Panginoon. Kahit anong bagay na kasalanan ay pwedeng maging dahilan or challenge sa pagsunod natin sa Panginoon. Our sins can shackle us from becoming obedient to God. Kasi may ginagawa kang taliwas doon sa kagustuhan ng Panginoon. Sabihin ng Panginoon sa iyo na huwag ka nang makipag-engage sa ganitong mga tao dahil hindi nila, or pinupulyot nila yung pag-iisip mo. Pero na-enjoy mo yung company nila kasi feeling mo bilong na bilong ka doon. Or gusto mo yung mga ways nila, yung pag-inom nila, yung pagsali nila sa mga kung saan-saang bagay. Ito po yung mga bagay na nagpipigil ng pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay kasi nagdi-disobey ka. Kasi meron kang kasalanang ginagawa. If we are Christians who still live in sin, our obedience to the Lord becomes challenging. At mahirap pong pagdugtungin or hindi ko maiisip na pagdugtungin ng Kristiyanong makasalanan. Magkahiwalay po ang Kristiyano at makasalanan. Wala pong Kristiyanong yung makasalanan in the sense na sinasadya mong magkasala. Kristiyanong sinasadyang magkasala. Parang haba na. Pero wala pong Kristiyano na nabubuhay sa kasalanan. We sin, ano yung quotation nun? We do not become sinless, but we sin less. Dahil po binabago tayo ng Panginoon. Sabi po ng Hebrews 10 verse 26 to 27, Dear friends, if we deliberately, yun po yung word, deliberately continue sinning after we have received knowledge of the truth, there is no longer any sacrifice that will cover these sins. Kasi po ginawa na po ni Jesus yung ultimate sacrifice para yung mga kasalanan natin ay talagang ma-wash away. Pero kung babalik pa rin tayo sa dati, magkaasala pa rin tayo, wala na pong pwedeng makapag-cover ng mga kasalanan na yan. Kasi nagawa na po ni Jesus. So it's just your choice na lumayo sa Panginoon. So a believer of Christ who enjoys living in sin is not a genuine believer of Christ. Masakit
na katotohanan na kailangang tanggapin. Kapag ang Kristiyano ay nag-e-enjoy sa kasalanan, hindi ka Kristiyano. Kasi nag-e-enjoy ka sa kasalanan. We contradict the message of the cross and live a life of hypocrisy. If God hates sin, let us hate sin. Dapat ganun po ang standards natin. So ano po yung lessons? Dito na po tayo magwawakas. Lessons from the life of Jonah. Ayan, basahin natin. Deliberate disobedience can lead to death. Suway ka ng suway? Ayaw mo sumunod sa Diyos? Sige, gawin mo. Gawin mo nang tumawid ka na sa kabilang buhay. Pwede kang mamatay kapag hindi ka sumusunod sa Panginoon. So, ano po yung mga instances na sinusundan si Jonah ng kamatayan? Death has been following Jonah from the time he decided to run away to Tarshish. Sinusundan na siya ng iba't ibang uri ng kamatayan. Una, God sent a mighty storm that Jonah's ship was like to be broken. Nung sumakay na po si Jonah sa ship papuntang Tarshish, sinusundan siya ng bagyo. Yung bagyong yun ay galing po sa Panginoon kasi at that time napaka-peaceful po nung panahon. And nung time na po na yun, hindi po panahon ng bagyo. So pinadala yung bagyo para gisingin ang Jonah. Pero muntik nang mamatay yung mga nandun sa crew. Kapag binasa po natin yung verse doon, makikita po natin na after nila mag-cast ng lots, nalaman po nilang si Jonah yung dapat itapon sa tubig, sa dagat. Pero nung nalaman po nila yung na si Jonah dapat itapon sa dagat, nakonsensya po yung mga nasa crew. Sabi nila, naku, baka cargo natin to kapag namatay tong taong to. So pinilit po nila umusad papunta sa lupa para i-drop dun si Jonah, pero hindi po nangyari yun. So wala po silang choice kundi itapon si Jonah sa dagat. Tinapon si Jonah sa dagat at pagkatapon, nag-stop. Parang may pindot, stop. Nag-stop yung bagyo. Tapos nung nag-stop yung bagyo, napatunayan ng mga tao dun sa barko na yon na ang Diyos na pinaglilingkuran ni Jonah ay buhay. So nakakilala sila sa true God gamit yung incident na yon. Ibang klase, ginamit pa rin ni Lord para makakilala yung mga taong ito sa Kanya. Pangalawa po, Jonah had to be thrown to the sea so the storm would stop. Yun na nga po yun. Pangatlo, Jonah drowned. Nalunod ang Jonah at nilunok ng malaking isda. So, ang daming tanong sa ating isipan. Pag bata tayo, ini-imagine natin, pumasok si Jonah sa loob ng lalamunan, nandun sa may stomach. Paano kaya siya doon? Ang dilim-dilim. May oxygen ba siya? Paano siya kumakain? Yung kinakain ng isda, kinukuha din niya. Ganun. Ang hirap, ang daming imaginations. Pero makikita po natin dito maya-maya yung pinaka-logical na explanation kung paano po siya nangyari. Some skeptics doubt Jonah's story actually occurred as they cannot imagine a fish large enough to hold a man's body. And they point out the throat of a whale is too small to swallow a man. Kapag ibang klase po ng mga isda, tulad ng balyena, sila po ay kumakain lang ng maliliit na isda. And yung largest na pwedeng lumaki ang kanilang lalamunan is just 30 to 40 centimeters. Hindi kasya ang tao talaga. It is possible that God used a large sperm whale, kapag na-research po natin, makikita natin, to swallow Jonah, as the whale would have been the largest creature to swallow a human body. So medyo biology po tayo ng konti. Ang sperm whale po, ang diet po nito ay mga giant squid. Nasa 4,000 meters deep ang kanilang location. So giant squid ang diet nitong mga sperm whale, mga calamares, ganyan. Yan ang trip nila. Malalaki. And giant squids are bigger than humans. So technically, God may have used a large sperm whale para lunukin si Jonah. Kasi kasya tayo dun sa throat ng sperm whale. And there was also one instance na medyo, I think around 1900s, na taong nilunok din ng sperm whale by accident. So, it is true.
Matthew's Gospel translates the Greek word ketos, K-E-T-O-S, as a whale. Ayan. So, dun sa Matthew 12 verse 40 sa King James Version, makikita po natin yun. But the word means large fish or a sea monster. Now, the million-dollar question is, did Jonah pray and stay inside the belly of the fish? Kasi lagi po natin ini-imagine, nilunok ng isda. Pagpasok siguro niya doon, parang slide-slide siya doon, daan siya doon sa lalamunan, tapos punta siya doon sa intestine ba? Para siya nagro-roller coaster doon sa loob eh. Punta siya sa, sa bituka, tapos doon siya, Lord, ba't ang dilim? Lord, amoy isda. Nasa loob ka na isda eh. So, a careful examination of the words of Jonah in chapter 2 indicates a different scenario. Iba po pala. So, this is the most logical explanation kung ano pong nangyari sa kanya. Jonah recalled being thrown off the ship. The waves of the sea passed over him, his head entangled in the weeds, and his soul fainted within him. Sa chapter 2, verse 7 po, mababasa natin yan. Doon po, ang pinaka-best po na translation talaga ito is yung King James Version. So, dun sa verse 2, makikita po natin yung prayer ni Jonah na tinapon siya sa dagat, nilamon siya ng mga seaweeds at malapit na siya. As in, sabi dito, his soul fainted within him. So, by reading the succeeding verses, Jonah was still at the sea while he was saying his prayer. Nasa dagat pa siya nung siya'y nananalangin. He prayed as he was fainting. Fainting in the sense na nag-aagaw buhay. Malapit na siya mamatay. With the weeds and the waves covering him. Yet God brought up his life from corruption. Ano po yung pinatutungkulan ng corruption dito? Meaning the physical decay that occurs after death. So, makikita po natin yung grander na picture dito. Sa Jonah chapter 2 verse 1, sa King James Version, states that Jonah prayed out of the fish's belly. Nasa labas si Jonah nung siya'y nanalangin. And sa 2 verse 2, states that Jonah cried to God out of the belly of hell. Nakikita na po ba natin yung the bigger picture nito? The Hebrew word for hell here is Sheol, the common word for the subterranean world of the departed dead. Therefore, evidence within the text indicates that Jonah literally drowned, nalunod po si Jonah, and after his death, his soul went into the belly of the subterranean world for 3 days. Namatay po si Jonah bago siya kainin o ilunok ng balyena. Yun pala yun. As Jonah cried out to the Lord, God brought back Jonah's spirit in his body. Namatay po si Jonah nung siya'y na-entangle ng waves at nalunod. The reason God sent a fish to swallow Jonah was to preserve his body from decay and from consumption by other fish. He was already dead. But God preserved his life at the last point that he begged for God's mercy. That he prayed na, Lord, susunod na ako. I will finally obey you. Kaya po nagpadala si Lord ng malaking whale, ng malaking isda. Kasi kung palutang-lutang po yung katawan ni Jonah doon, kakainin siya ng ibang isda. Ulam siya. Dilata na siya for sure. Pero dumating po yung large sperm whale or big fish para lunukin si Jonah to preserve his life. And his life was preserved. Kasi after 3 days of dying, the Lord instructed the fish to spit him out malapit po sa Nineveh. And he was resurrected. So ano pong implication nito? This is also a foreshadowing of what Jesus did nung siya po'y na-resurrect. Jesus also died on the cross and he stayed in the subterranean world for 3 days and he was resurrected. So yun po pala yung indication nitong pangyayaring ito. This was just a foreshadowing of what Jesus would do. Pero aantayin pa po ba nating mamatay at lunukin ng isda bago tayo sumunod sa Panginoon? Kaya nga po, deliberate obedience can lead to death.
Kapag lagi kang sinasabihin ng Panginoon, anak, gawin mo na please. Anak, sige na. Anak, please. Ito na, ang daming pagkakataon. Pero ayaw mo sumunod. Wala na pong magagawa si Lord because that was already your choice. Pangalawa pong bagay, God is patient in teaching us how to obey. And if we read the life of Jonah, napakadaming ginamit ni Lord na instances just for him to obey. God used every kind of situation beyond human comprehension just to teach Jonah the value of obedience. If Jonah's life happened this present time, big news po yan. Napakalaking, siguro viral yung kwento ni Jonah. Siguro si Jonah naging vlogger na. Tapos, ito yung itsura ko sa loob ng isda. Ayan, nakita ko yung mga kinakain niya. Siguro ganoon si Jonah ngayon. Vlogger talaga siya. Pero, alam niyo po, ang Panginoon talagang tiniming niya na yun po ay mangyari at that time. So we can learn the very important values na kailangan nating matutunan. So, una, nagpadala si Lord ng bagyo. Nagpadala si Lord ng bagyo. Ito po yung mga bagay na kakaiba. Huwag naman po nating antayin na padalahan tayo ng bagyo ng Lord sa mga bahay natin para naksamunod ka na, yun na yung bagyo. Nung nagka-snowstorm lang po, di ba? Ang daming nabalaho, ang hirap magpala. Parang sinasabi, Lord, ba't nasa Saskatchewan ba kami? Anong klaseng buhay ito? Yun pa lang po yun. Pero kung si Lord mismo magpapadala ng bagyo sa bahay mo lang, sa ibabaw lang na ulo mo, para lang sumunod ka, diba? Talagang gagawin ni Lord lahat. So, He used a huge fish to preserve Jonah. Even at the time of Jonah's death, he still sought God's mercy and the Lord heard him, thus completing His mission in saving Nineveh. Gumamit naman si Lord ng isda. Talagang napaka-patient ng Panginoon. Gumamit ng bagyo, gumamit ng isda. Tapos, God prepared a gourd that grew and shielded Jonah from the sun. May supernatural na halaman na biglang tumubo at shinield yung ulo ni Jonah sa init. Kasi po yun yung nangyari. After po niyang mag-preach sa Nineveh at nagbago ang Nineveh, yung si Jonah ay nagpaka-sad boy. Umupo dun sa sulok at pinapanood yung Nineveh. Ini-imagine niyo siguro, sana nawasak na lang itong mga taong to. Nagmuni-muni siya. Talagang ini-imagine, sana nasunog na lang. Sana hindi na lang ako sumunod. Ganyan. Pero, ginawan pa rin siya ng Lord ng paraan. May supernatural na halaman na tumubo at tinakpan yung kanyang ulunan para hindi siya maarawan. Gumamit pa si Lord ng organic na umbrella. Organic na bubong. Para lang siya'y pasunurin. God used a worm to eat the gourd at dawn. Grabe naman yung worm na yun. Ubus agad yung halaman. Pagkagising niya ng umaga, wala na. God used the east wind to beat upon Jonah. Yung init na inutusan ng Panginoon yung east wind para mag-beat kay Jonah. Ito po yung mga bagay na ginagamit ng Panginoon for us to obey. Very patient ang Panginoon. Ako po, kaya po nakaka-relate sa kwento ni Jonah kasi ilang beses na po akong gustong tumakas sa Lord. Wala po sana ako dito. Yung akin pong pagpunta dito, ito po ay almost a Jonah story. Ang eroplano lang po yung nag-spit out sa akin sa Calgary siguro. Pero yung nangyari po sa akin, tinatakasan ko po ang Lord eh. Kasi po ang pagpasok ko po dito ay para makapag-enroll ng BESME dun po sa Calgary. So Brother Eddie School of Ministries. And sabi ko po kay Mama, ba't ako? Nag-Batman na naman ako. Ba't ako? Si ate na lang. Kasi mas qualified siya, ganito, ganyan. Pero, nag-iba po yung prayer ko habang pinaprocess yung visa ko. Sabi ko, sige Lord, kung will mo talagang mag-best me ako, papapasukin mo ako ng Canada. And the rest is history. Kaya po, napakahirap natakas tayo ng takas sa Panginoon kasi nami-miss out natin yung mga malalaking blessings ng ating buhay. Pero hindi po titigil si Lord na magpadala ng iba't ibang klase ng mga bagay just for us to obey. Napaka-patient. Kahit sinasabi ni Jonah na ilang beses na gusto niyang mamatay, hindi po siya hinayaang mamatay ng Panginoon. Ganon ka-patient ang Diyos sa atin. Para lang sumunod tayo. Bakit po? Ano yung pangatlong bagay? Because God wants to do something big in your life. Pangatlong point po, ayan. So, sa chapter 3, verse 1 to 10, pag nakita po natin doon, ayan.
So Jonah became instrumental for the salvation of the people of Nineveh. Though he was challenged with his obedience to God, he was grateful that he was given another chance. Pero sumaglit lang yun. Masayang masaya siya kasi napagbigyan siya ng Panginoon ulit. Nineveh eventually turned from their evil ways and repented. Imagine, just imagine, Nineveh has around 120,000 people. And wala pong pakialam ang Jonah dun sa 120,000 people. Bala, mamatay kayong lahat yan. Ganyan, siguro yung isip na Jonah. Patay kung patay, bahala kayo sa buhay nyo. 120,000. Wala siyang pakialam. But he followed, he obeyed, and these people repented and they came to know God. You might be an obedience away from the biggest breakthrough in your life. Baka isang pagsunod na lang. Lord, bakit hindi kami, bakit hirap na hirap kami financially? Baka isang obedience ng faithful tithing lang. Breakthrough na ng buhay mo yung kasunod. Lord, bakit lagi na lang akong nalulungkot, nade-depress? Baka isang obedience ng pag-commit sa ministry na lang ang kailangan mong gawin. At yun na yung breakthrough ng buhay mo. Napakadaming instances, napakatyaga ng Panginoon sa atin. Pagsunod lang ang hinihingi niya. At pagtitiwala mo. So, if you work with God, trust in God and He'll get you through your challenges in obeying Him. If you work with God, He will work with you. Yan po ang prinsipyo ng Panginoon. Gustong-gusto niyang makipag-cooperate sa atin, pero tayo yung ayaw makipag-cooperate sa Kanya. Gustong-gusto niya na tulungan tayo, ayaw natin tulungan yung mga sarili natin. Gustong-gusto niya na ma-deliver tayo sa mga problema natin, mga kasalanan natin, pero tayo pa rin yung pilit na nagpipilit ng mga sarili natin. Keep in mind that God owns everything and He is powerful enough to do anything. Kahit ano pwede niyang gawin. Yung pinoproblema mo ng 20 years, pwede niyang solusyonan in an instant. Pero kailangan sumunod. May obedience na kailangan. So don't miss the opportunity that He wants to work in you. Otherwise, matutulad ka ay Jonah. Na pwede ka pang lunukin ng isda. Pwede kang, kung ano-ano pang pwede mong ma-imagine na pwede mangyari sa buhay mo, pwede pong hayaan ng Diyos na mangyari yon just for you to learn the lesson of obedience. Yan po. So Abraham, kilala po natin si Abraham, Moses, Noah, Joshua, Daniel and his 3 friends, si David, si Joseph, si Nehemiah, si Queen Esther, the 12 disciples, and even Jesus. Lahat po sila nabigyan ng challenge na sumunod. Pero lahat po ng mga prominent names na ito, we all know na ginamit sila ng Panginoon. Then God made something big through their life. And it was just an act of obedience. Kahit challenging. Sa Abraham, kilala natin, give your son, your only son, whom you love. Grabe naman, Lord. Totoo naman talaga yun. Pero ba't naman yung anak ko yung kukunin mo? Nag-hesitate? Hindi po. Sumunod. Si Moses, na kinailangan pa niya ng isang Aaron para talagang may spokesman siya. Ang dami niyang excuses. Pero sumunod siya sa Panginoon. At ginamit siya para ma-deliver ang mga tao. Si Noah, na inutusan ng Panginoon na gumawa ng barko sa kalagitnaan ng kainitan. Kaya po ba nating sumunod kung gano'n ang pag-uutos ng Diyos sa atin? Anak, gawaan ng barko kasi babaha dyan sa inyo. Desierto to, Lord, bakit gano'n? But he followed, he obeyed. And God made something big through all these prominent characters. Si Jesus himself, Lord, let this cup pass, yung prayer niya na, not my will, but yours be done. He was hesitating. He was really struggling talaga. Lord, ba pwedeng palampasin mo? Pero kung ikalooban mo, sige. He obeyed. And we are saved. And we are here right now. Kaya po, sa ating pong conclusion, as we also stand, the challenges to obedience can be overcome if you are willing to let Jesus become Lord of your life. But the problem is,
Hindi po natin hayaan si Lord na maging Lord ng ating buhay. We call Him Lord. We say our church is Jesus is Lord. But we do not understand the gravity of the word Lord in our lives. Jonah had his struggles. But he was the Lord of his own life because he chose to disobey. He chose to disobey instead of letting God do His work in his life. And in our present time, we always declare this name, Jesus is Lord. This is the name of our church. But if Jesus is not the true Lord of our lives, then what is the point of this life? We call Him Lord, but we are the Lord of our lives. That contradicts. Kaya po nagsastruggle, kaya po hindi ka makausad sa buhay, kaya po paulit-ulit ka pabalik-balik because we do not understand the gravity of the word Lord. And mas madalas tayo po yung Lord ng ating mga buhay. So this is right now the call to just surrender everything to the Lord.